Magandang gabi, Philippine Air Force. Narito ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong Webes ng gabi at sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, tatlong weather system ang patuloy na iiral at makakaapekto sa ating bansa. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCC kung saan ito magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantalang dito sa may Batanes, aasahan natin ang patuloy na pag-iral ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Aasahan natin ang maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan. Dito naman sa Cagayan, Isabela at Aurora, aasahan din natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ngayong gabi dulot naman yan ng shear line. Samantalang may minomonitor tayong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 ng hapon, ito'y huling namataan sa layong 1,805 kilometers silangan ng Timog Silangan ng Mindanao. Itong nasabing LPA within the next 24 hours mababa ang tsansa na mag-develop bilang isang bagyo. Ngunit nakikita natin kikilos ito sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa mga susunod na araw at may posibilidad na pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng linggo. Kung ito man ay mag-develop bilang isang bagyo sa mga susunod na araw at pumasok ng Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin to ng local name na Tino. Kaya taasahan natin patuloy nating i-monitor ang nasabing sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay at taya ng panahon bukas, aasahan pa rin natin dulot ng ITCC o Intertropical Convergence Zone ang malaking bahagi ng Southern Luzon, partikular ng Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang ang Cagayan, Isabela at maging ang Aurora, dulot pa rin ng shear line, naasahan din natin ang patuloy na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang Metro Manila at iba nalalabing bahagi ng Luzon, naasahan naman natin bukas ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit di natin inaalis sa mga posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan na kuminsan ay may pagkidlat at pagkulog, lalo na yan sa dakong hapon o gabi. Maging ang buong Kabisayan at Mindanao, aasahan natin dulot pa rin ng ITCC ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog bukas. Para naman sa magiging lagay at taya ng panahon pagsapit ng Sabado hanggang Lunes, aasahan natin dito sa Metro Manila ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit di natin inaalis sa mga posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan na kuminsan ay may pagkidlat at pagkulog. Ganon din ang aasahan dito sa Cavite, maging sa Angeles. Samantalang dito sa Lipa, pagsapit ng Sabado, aasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog at may gradual na pagganda ng panahon pagsapit ng araw na linggo. Dito naman sa Puerto Princesa, hanggang araw ng linggo, aasahan natin dulot ng ITCC at ng possible na LPA na papasok ng Philippine Area of Responsibility ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Pagsapit naman ng Lunes, aasahan natin may gradual na pagganda ng panahon. Ganon din ang aasahan natin dito sa may Kalayaan Island. Dito naman sa Lapu-Lapu, aasahan natin hanggang Sabado ang patuloy na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog at may gradual na pagganda ng panahon pagsapit ng araw na linggo. Ganon din ang aasahan natin dito sa Zamboanga. Samantalang dito naman sa Davao, aasahan na natin may gradual na pagganda ng panahon sa mga susunod na araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit may mga tsansa pa rin yan ng mga pag-ulan na kuminsan na may pagkidlat at pagkulog. Para naman sa ating astronomical information, ang araw ay lulubog sa ganap na 17:29 dito sa Metro Manila at asahan natin sisikat bukas sa ganap na 05:51. At para naman sa ating moon illumination, meron tayong 58% increasing. At yan ang latest update natin sa weather. Para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga social media accounts. At sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Cugador, Philippine Air Force General Staff Corps, I'm Sergeant Jessica Cuenca, Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang gabi, Philippine Air Force.